our failures, Lord. Nandiyan ka at patuloy mo kami dinidinig alang-alang sa tinapos na gawa ng Panginoong Kristo. And nawa ay sa aming pag-aaral ngayon sa aming Sunday School, ikaw ang maging tagapanguna nito, ang banal na Espiritu, ang siyang paunawa sa amin. And bigay mo kami ng puso na hindi mapagmataas, puso na handang makinig sa inyong mga salita. At ito'y magdala sa amin sa pamumuhay na naayon sa iyong kalooban. At bilang isang iglesia, din kami nito sa mas malusog at mas kapakipakinabang na iglesia sa mundong ito. Nawa, walang ibang maluwalhati at maitaas sa aming pong pag-aaral kung hindi ikaw lamang. We entrust to you ang lahat ng bagay na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. So welcome sa ating pong Sunday School. Kagaya po ng sinabi ko last week, ihinto muna natin yung ating pong series, yung ating pinag-aaralan na 9 marks o what is a healthy church member, and nahinto tayo sa pang-5 marka, which is yung biblical evangelist. But today, today sa ating pag-aaral hanggang sa mga susunod ay ating tatalakayan yung mga prinsipyo, mga katuruan na magbubuklod sa atin bilang isang iglesia. And we know na tayo bilang isang iglesia, we don't have official list of membership na covenant members. Kaya napakahalaga, meron tayo yung mga common, yung mga uma-attend sa church natin. Pero napakahalaga na maintindihan natin bakit kailangan na magkaroon tayo bilang isang iglesia ng tinatawag natin na covenant membership. Napakahalaga nito na maintindihan natin bakit kailangan kilala natin sino ba yung mga miyembro ng iglesia at sino yung hindi. Siyempre bilang isang pastor, kailangan alam ko rin sino yung kailangan kong i-oversight, sino yung hindi. Sino yung kailangan i-extendan ng grace at sino yung alam natin na kailangan natin ng tamang prinsipyo pagdating dito. Kaya mahalaga na bilang uma-attend ng iglesia, bilang nandito ka ngayon, napakahalaga sa iyo maintindihan kung ano ba yung pagiging miyembro ng isang iglesia. Bakit ka ba magiging miyembro? Bakit ba kailangan na ikaw ay magkaroon ng tinatawag natin na membership? Kaya sa umagang ito, napakahalaga na maintindihan natin yung tinatawag na biblical understanding of church membership. So don't worry, hindi naman tayo magdidigdip pa ng sobra at titignan lang natin at least yung surface at yung mga hindrances o yung mga problema na kinakaharap ng maraming churches ngayon. And I believe marami sa atin ay ganito din yung pagkakaintindi. Kaya yung tanong na sasagutin lang natin sa umagang ito is very simple. Ano yung isang iglesia? What is the church? Ano ba ang isang church na tinatawag natin na nung pagising mo, may nagtanong sa'yo, saan ka pupunta? Sa church. Ngayon, kaya mo bang sabihin, ano ba yung church? So, napakahalaga nito. So, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 22, ang sabi dyan, "But you have come to Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven." So sabi dito nung Hebrews, sabi niya, yung ikaw daw ay pumupunta saan? Kapag nag-gather daw ang church o pag nag-gather daw ang mga tao, tinawag niya yon na pumupunta daw kayo ng Mount Zion. Alam niyo ba kung ano yung Mount Zion? Sa Old Testament, nandun yung bayan ng Diyos. Nandun nagtitipon ang bayan ng Diyos, yung kanyang mga tao sa lumang tipan. At doon ay kinakatagpo sila ng Panginoon. Sabi nga dyan, ang church daw ay city of the living God, the heavenly Jerusalem. And then sabi dyan, kapag daw nagtitipon ang mga tao ng Diyos, well, hindi naman dito ito, pero ang sabi niya, kasama daw nila ang mga anghel sa langit na nagtitipon. So sa madaling salita, kapag pupunta ka pala ng Grace Bible Baptist Church, saan ka pupunta? Sa city ng buhay na Diyos. Sa heavenly Jerusalem. Alam nyo ba, ang Jerusalem sa lumang tipan, ito yung lugar kung saan nagtitipon ng bayan ng Diyos. Kaya nga may pagkakataon, nung panahon nila David, kagaya ng ating naging devotion kanina, si King David, merong tinatawag na pag-akyat sa sanctuaryo. Kumbaga parang umaakyat sila
At tuwang-tuwa sila doon kasi once a year, pupunta sila sa templo ng Diyos sa Jerusalem at doon sila sumasamba. So ikaw, kapag pupunta ka pala ng church bilang isang iglesia, ang tawag pala sa atin ay Heavenly Jerusalem. And kasama daw natin yung mga anghel na nagtitipon sa langit. So pinapakita lang po nito kung gaano ka precious, kung gaano ka ganda, gaano ka privilege ang isang iglesia o ang isang church kumpara sa ibang organizations na nagtitipon sa mundong ito. Eh di ba, pag Sunday, hindi lang naman po tayo yung nagtitipon. Marami, mga business owners, mga organizations, maaring tulong kapwa, mga ganun, sagip aso, sagip pusa. Nagtitipon sila ng mga ganung tao, nagtitipon sila. Pero anong pinagkaiba natin sa mga nagtitipon na yun? Well, tayo kasi, ang dahilan, kaya tayo nagtitipon, we are here to serve and to praise the one true living God. So therefore, dito pa lang dapat makita na natin na hindi po basta-basta ang usapin ng pagiging isang iglesia. Hindi basta-basta ang usapin ng pagiging miyembro ng isang iglesia. Hindi po pwede na magkaroon tayo ng mababang pagtingin sa iglesia. Hindi pwede na ang tingin lang natin sa church is kapareho ng pagtitipon ng ibang mga organization sa ating paligid. So ngayon, may problema kasi. At ano po yung problema na yan? Ito yun. Ang problem is this. Sorry. Sumosobra. The church, like this secular culture, has lost its identity, mission, and purpose. So maraming mga iglesia, maraming mga churches today ang nagtitipon. Ang problema, ito nawala na yung kanilang talagang ano ba yung identity ng isang church, ano ba yung mission ng isang church, and ano ba yung purpose ng isang iglesia. Ito ang kalagayan ng maraming churches ngayon. Kaya nga hindi nakapagtataka kung bakit ang dami-dami nila, nagtitipon sila, mas madami sila sa mga nagtitipon sa atin ngayon, dahil iba na yung priority na ibinibigay ng mga taong ito. Thus, ayaw po natin magaya at mahulog tayo sa ganung uri ng problema. So bakit kailangan nating mag-ingat sa pagtanggap at pagpapapasok sa isang iglesia? Because ayaw natin na magaya tayo sa mga churches na ang mga tao ay come and go lang sa church, na walang malalim na pagtingin kung ano ba ang isang miyembro ng iglesia, na okay na sa kanya, na umaattend siya sa isang church. Well, hindi tayo papayag na mangyari sa atin yung mga bagay na yun. Dahil hindi ganoon ang disenyo ng Diyos sa kanya pong iglesia. Well, I used yung tatlong dilema na kinakaharap ng maraming churches ngayon, and siyasatin natin, baka ganito na yung ating pong iglesia. And I borrowed it kay Pastor Ramen sa kanyang pagtuturo rin na what is the church. Itong tatlong dilema na ito na ating titignan sa umagang ito. So ngayon, ano ba yung mga kinakaharap ng iglesia sa panahon natin ngayon? Well, unang-una na makikita natin sa church ngayon is this. Marketed na ang iglesia. Yung gospel is now like a product offered to the customers. So ganyan ang maraming churches ngayon. Napasok na sila ng tinatawag natin na marketing strategy. Di ba ito ang makikita natin ngayon sa mga tagapagturo sa maraming mga churches ngayon? Eh dahil nga market ito, ang ginagawa nila ay binibigay nila yung gusto ng mga tao. Eh di ba customers are always right? Yan ang tingin ng maraming churches ngayon. To the point na ang ginagawa ng mga churches ay kino-compromise na nila yung gospel. Kino-compromise na nila yung tinuturo ng salita ng Panginoon. May maririnig ka na ang pangangaral ay hindi na binabanggit ang kasalanan, hindi na binabanggit ang impyerno, hindi na binabanggit ang galit ng Diyos. Dahil syempre, ayaw nila yun. Ayaw ng mga tao yan. Ang dapat lang daw na makinig o mapakinggan natin sa pulpit o yung pangangaral is what? Love. Pag-ibig lang dapat. Dahil ang usapin na daw ngayon, hindi na kung ngayon sa maraming churches, ang usapin na daw ngayon ng mga tao na pupunta sa church ay hindi na kung makakapakinig ba ako ng salita ng Diyos dyan.
Ang thinking na ng tao ngayon is what? Magiging masaya ba ako sa church na yan? Yan ang tingin ng tao ngayon sa isang local church, sa isang iglesia. Dito rin papasok ngayon yung tinatawag natin na pragmatism. Ano ba yung pragmatism? Ito yung kung ano yung nagkiklik na method, gawin natin kahit na hindi naman biblically grounded. Dahil nga yan yung parang nagkiklik sa maraming tao ngayon, ba't wala tayo niyan? Lagay natin, kahit na hindi naman sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung ano yung hinahanap ng tao, yun ang ibibigay natin. Yan ang motto ng maraming churches ngayon. Try to watch. Ayokong sabihin na umattend kayo kasi syempre, pag umattend kayo doon, di kayo makaka-attend dito. So sayang yung pangangaral ng salita ng Diyos dito. Pero ang sinasabi ko, kapag nag-aral ka, tinignan mo yung ibang mga nagtuturo, mapapansin nyo po yan. Ang hinahabol na lang nila lagi ay kung ano yung nagkiklik at kung ano yung mas pasado sa panlasa ng masa at hindi kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So yan ang isa sa problema ng iglesia sa panahon natin ngayon. And syempre, nandyan din yung tinatawag natin na psychologized na yung church. It means man is not anymore sinful but a victim of forces, self-esteem. Di ba rampant ito ngayon, hindi lang sa Pilipinas, lalo sa US, sa ibang bansa. Dati daw kapag pupunta ng church, ang isang tao, ang maririnig mong kanta ay Amazing Grace, na ang laman ng inaawit is Wretched Sinner, Blind, Desperate. Pero ngayon, wait, wag mo sabihin yan. Wag yan ang ating awitin, masasaktan mo yung damdamin ng tao. Masyadong offensive ang bagay na yan. Dapat sabihin mo na biktima lang siya o need lang niyang palakasin yung self-esteem niya. Di ba ganyan ang marami ngayon sa atin ng mga pagtuturo na wag kang masyadong mangaral about sa pagiging makasalanan ng isang tao. Paramdam mo lang sa kanya na baka mali lang yung upbringing niya o baka talagang may pinagdadaanan lang siya na kaya niya nagagawa yung mga bagay na yan. Kaya ngayon, kailangan gawin mo, pag nag-preach ka dyan, palakasin mo yung self-esteem ng taong yan. Kung sinabing palakasin yung self-esteem, parang palakasin mo yung self-confidence niya. Bigyan mo siya ng mga pagtuturo na magbubush yung emotion niya, na to the point na doon niya mararamdaman na siya ay isang Kristiyano. Well, hindi kasi yun. Alam natin na ang Bible nagtuturo na kailangan mo munang ma-realize yung pagiging makasalanan mo na ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kailangan munang ma-realize ng tao. Aminin niya sa kanyang sarili na makasalanan ako, lumabag ako sa batas ng Diyos, and therefore kailangan ko ng tagapagligtas. Yan ang sinasabi ng Scripture. Hindi pwede na hindi ma-realize ng tao yung kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. So, kaya lang, sabi ko nga, yun yung problema. Pinasok tayo ng ganitong klaseng pag-iisip. And then, pangatlo, is this. Ito, politicized. Ang church ngayon relies on politicians to advance the gospel instead of preaching. Di ba? Kaya nga, ang mga pastor ngayon, may mga kilala kayong mga pastors na pumapasok sila sa politics. Pastor na, congressman pa, pastor na, mayor pa. Di tayo pabor sa mga ganong pag-iisip. Kasi iniisip nila na kapag pumasok sila sa ganitong klase ng posisyon, mas mapapa-advance daw yung ebanghelyo. Kumbaga, mas magiging effective yung gospel kapag naging mayor ka na pastor ka. So, kung gusto mo maging mayor ka na lang. Gusto mo maging congressman ka na lang. Pero bitawan mo yung office ng pagpapastor. Kasi kapag tinawag kang magpastor, yan yung calling mo. At huwag mong isandal sa politics yung katagumpayan ng ebanghelyo. Hindi natin pwedeng isandal yung katagumpayan ng ebanghelyo dito. Di ba, halimbawa, masaya tayo dahil may tinatawag tayong Bible month, tama? Nasa kalendaryo pa yan, di ba? Nagdiwa nga ang maraming mga Kristiyano dahil dito. Pero alam nyo po, kapag ginawang batas ito,
Huwag ka rin maggulat in the future kapag nagkaroon ng Quran month o nung mga pinag-aaralan ng ibang mga relihiyon, dahil politics yan. Huwag kang magtaka na, di ba, nagdiwang din tayo ng tinatawag na Baptist Day. Proud to be Baptist pa nga. Ang dami pa niyan. Baka kinover mo pa yan o ginawa mo pang profile picture yan. Nagdiwang tayo ng mga ganyang bagay, pero alam nyo, kapag ginawang batas din yan, huwag kang magtaka sa mga darating na panahon in the future na meron ding tinatawag na INC Day, Muslim Day sa ating bansa. Mangyayari yan. Kaya nga tayo, sa mga ibang churches, kagaya ng INC, di ba may tinatawag silang black voting, na kung saan, sabi daw nila, kaya nila ginagawa yun para in the future, dati pa kasi nila sinimulan yun is, syempre magkaroon sila o katakutan sila ng government na meron silang isang say bilang isang relihiyon. Pero hindi tayo ganun. Hindi natin kailangan na isandal yung pag-advance ng kingdom ng Lord sa politics. Well, don't get me wrong na hindi ko sinasabi na mali yan. Ang sinasabi ko kapag ang iglesia, sinandal niya yung kapangyarihan ng gospel, yung efficacy ng gospel sa politics. Hindi po tayo ganun. Kaya lang ang problema, ganito, ang maraming churches ngayon, umaasa sila sa ganitong klase ng pag-iisip. Ngayon, ano yung punto na makikita natin dito? Ang point is this: the church will only be truly relevant if it will recover its biblical identity. So, kapag ang isang iglesia is hindi niya na talaga na-fulfill kung bakit siya nandito, kung ano yung sinabi ng kanyang Panginoon, ng kanyang groom, ng kanyang head, kung bakit siya magpapunction, is nawawala yung pagiging relevant ng isang iglesia. At nawawala na yung biblical identity ng isang church kapag hindi niya ito na-fulfill. So yan ang dapat nating i-check sa ating church. Do we truly doing what is the real purpose of the church? Kung ano ba yung sinasabi ng Bible, kung bakit tayo nandito sa mundong ito. Now, balik tayo sa tanong, yun yung mga current situations o yung mga dilemmas na kinakaharap ng maraming churches ngayon. Now, ngayon, Pastor John, ano ba ang isang iglesia? Well, pag-aralan naman natin ito, so more on review na lang ito. Sabi diyan, the term church derives from the Greek word ecclesia, which means, or which connotes the idea of assembly. So, yung church, di ba, ang daming nagpapakilalang church. Ano ba ang ibig sabihin ng church? So, galing daw siya sa Greek word na ecclesia, na ang ibig sabihin lang is assembly. So, sa madaling salita, ang church is not the building. Hindi yung building, kung pupunta ka ng Pure Good, makikita mo doon, TH9 na yung building ng INC doon. Di ba, taas, talagang ang ganda. Kulang na lang ng pintura. Pero hindi kasi yun yung building. Hindi kasi yun yung church. Ang church o yung building, ang tawag dyan ng mga Puritans ay meeting house lang. Dyan nagmi-meet yung iglesia. So ang iglesia, hindi itong 4 na sulok na to, ikaw at ako, tayo na nandito ay church, kabahagi ng katawan ng Panginoong Jesus. So, yung term na ecclesia is ginamit siya ng 114 times sa New Testament. Now, pakinggan natin si Jeremy Kimball sa kanyang libro na 40 Question About Church Membership. Sabi niya dyan, the church is the people of God who have been saved through repentance and faith in Jesus Christ and have been incorporated into His body through baptism and the Holy Spirit. So, sinasabi niya rin dito na yung church, sila yung mga tao ng Diyos na nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo na ibinilang niya sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagbabautismo ng banal na espiritu. In other words, ang iglesia ay mga tagasunod ni Jesus. Mga tagasunod sila ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin si Mark Dever. Sabi ni Mark Dever, according to the New Testament, the church is primarily a body of people
who profess and give evidence that they have been saved by God's grace alone, for His glory alone, through faith alone, in Christ alone. So pareha sila. Maging si Mark Dever, ang sinasabi niya, yung church daw ay ang katawan ng Panginoon, a body of people o kapulungan ng mga tao na nagpo-profess, nagsasabi na sila ay mga Kristiyano at nagpakita ng kanilang pagsisisi at pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So sa madaling salita, ang unang description na makikita natin dito kung ano ang church, the church is the body of Christ. Ang iglesia ay katawan ng Panginoong Hesus Kristo. So pakinggan natin yung Romans. Sabi ng Romans chapter 12. Sabi diyan, for as in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ, and individually members of another. So nabanggit dyan, yung one body daw. Bagamat marami tayo dito, pero isang katawan lang tayo. Nagpapangsyon ng madami sa iba't ibang paraan, pero iisang katawan lang tayo. At tayo ay one body in Christ. And sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 27, sabi dyan, now, you are what? The body of Christ. And each one of you is part of it. So sa madaling salita, ang iglesia pala is katawan ni Kristo. At ang head, ang ulo, ay walang iba kung hindi si Christ. So kung may masusunod sa church, not the pastor, not the deacons, and not everyone of us here, kung hindi si Christ bilang head ng body. Siya yung nagpapasunod sa kanyang katawan. So ito ang church sa bagong tipan. Hindi ang gusali, hindi ang kung anumang mga bagay dito na matatagpuan natin. Tandaan natin, nung unang panahon ng ating mga church fathers, wala silang gusali na kagaya ng meron tayo. Marami sa kanila ay nagtitipon, saan? Sa ilalim ng puno ng mangga, sa ilalim ng mga puno, o saan mang lugar, kung saan meron silang lugar na maaring malilim. Kahit wala yung 4 na sulok, na kung saan ay tinatawag nating kapilya, sila ay isang iglesia. Pero don't get me wrong, no? Pag sinasabi natin saan ka pupunta sa church, minsan ang thinking natin ay itong 4 na sulok. Pero pwede naman natin gamitin na saan ka pupunta sa church, sa body of Christ. So kung tama naman yung prinsipyo at yung pananaw mo doon, wala namang problema na gamitin mo na tayo ay pupunta sa church. So ang isang simbahan ay isang lokal na pagtitipon ng mga tao na tapat kay Kristo, na regular na nagtitipon at nagpapahayag at sumusunod sa kanyang salita. Kasama na ang mga utos ni Kristo, ang bautismo at pagdiriwang ng banal na hapunan. And that's the church, mga kapatid. Tignan natin ito na naaayon sa kung ano po yung sinasabi ng scripture at hindi kung ano yung mga perspective na meron tayo sa ating pag-iisip na gusto nating maging mukha ng isang iglesia. One of the reasons kung bakit maraming iglesia ang nakakalimutan na kung ano yung mga biblical truths na sinasabi kung ano yung isang iglesia, it's because of their leaders. Dahil ang leader, meron siyang perspective na hindi naaayon sa Bible kung ano yung isang church, doon niya dadali ng church. Kaya napakahalaga na pagdating sa pagpipili ng leader ng isang iglesia, mahalaga na immerse siya kung ano ba yung prinsipyo ng isang iglesia. Kasi kung ano yung pananaw niyan, I tell you, yan yung sasabihin niya kung ano yung gusto niyang dalhin sa kanyang iglesia. And bilang isang katawan, yan lagi nating tandaan na kumikilos tayo hindi individually. Hindi tayo kumikilos dito individually lang na kami may ministry kaming ganito, sa amin lang to. No, walang ganon. Kung may gagawin ng isang church, ang mga tao ng church, lagi pong isang iglesia ang kumikilos dyan. Kung men's ministry yan, under yan ng oversight ng church, ng buong iglesia. Kung ladies ministry yan, under pa rin yan ng oversight ng isang iglesia. Because we are one body of Christ. Hindi tayo magpapangsyon ng may kanya-kanyang ginagawa.
Kung hindi, magpapunction tayo as one body of Christ. Iisang prinsipyo yung ating gagawin at yun ay laging nakasandal sa kung ano yung sinasabi ng Scripture. So, tandaan natin na sa pamumuhay din natin bilang mga Kristiyano, huwag nating isipin na kapag namumuhay tayo, tayo lang yung apektado. If you are a member of the church, then the church will be affected sa mga pamumuhay na ginagawa natin. Kung may ginagawa kang kalokohan, huwag mong isipin na ikaw lang ang apektado niyan. Kasama ang buong iglesia. Kasama ang pangalan ni Kristo sa iyong pamumuhay kung ikaw ay nagpapakilalang isang membro ng church. Diba, nakarinig na kayo ng ganito? Uy, kilala mo si Juan? Grabe, ano na daw yung ano nun ah? Di ba membro ng ano yun? Nagigets yun na po yung gusto kong sabihin. Hindi, laging nakadikit yung buhay mo sa kung saang church ka nabibilang. Di ba ang pastor nun, si Pastor John? Bata pa kasi yung pastor nun, kaya ganun yung naging pamumuhay nun. No, di ko to sinasabi dahil may nangyayaring ganun. Kundi, yun yung realidad kapag hindi tayo nag-ingat bilang miyembro ng isang iglesia. So, kaya nga napakahalaga na member ka ba ng church na ganito? Membro ako ng Grace Bible Baptist Church. And maging proud ka dyan dahil ang iglesia na ito ay tumitindig sa katotohanan. So, nawa, makita natin bilang isang iglesia, dito tayo dinadala ng Panginoon. And yan, ang goal ng ating pag-aaral ngayon is ma-realize natin kung ano ba talaga yung sinasabi ng Scripture patungkol sa kung ano ang isang church. So, ano ang punto? Ang punto is this: the church is the body of Christ, the local collection of Christians committed to Christ and to each other. So, hindi ka lang committed kay Christ, you are committed to each other. Hindi pwede na wala kang pakialam sa kapatiran mo dito. Hindi po pwede yun. Kung ikaw ay miyembro ng isang church, you have na magkaroon ng tamang pamumuhay kasama ang mga mananampalataya na nandito sa loob ng iglesia. Hindi pwede na okay lang, miyembro na ako ng Grace, pero okay lang na hindi ko yung pansinin sa araw ng Sunday. Alam nyo yun, itong problema kapag ang iglesia nagkaroon ng hati-hati sa loob ng iglesia. Yung grupo-grupo, hindi po yun tama. Hindi magandang espiritu yun dahil yun ay nagdadala sa division. So, kailangan, pag ikaw ay miyembro ng church, bawat isa na miyembro ng iglesia ay meron kang koneksyon. So, nawa makita natin yung bagay na yun bilang isang parte ng katawan ng Panginoong Jesus. So, anong lesson natin sa umagang ito? Simple lang, ang lesson natin, a proper understanding of what the church is. It will lead a believer to cherish the privilege to be part of it. So, ang tamang pagkakaintindi kung ano ang iglesia is maglilid ito sa isang mananampalataya na nanamnamin, i-cherish yung pagiging miyembro ng isang iglesia. So, next week, we will talk about bakit kailangan mo maging isang miyembro ng isang iglesia. Any question po sa ating napag-usapan sa umagang ito? Any question, clarifications, or thoughts? Yes, Deacon Paul. Morning. Salamat po sa malinaw na topic natin, ano ang iglesia at kung ano yung pangko nito. Ang question ko lang po ay, saan po ba okay na nagsimula ang iglesia? May nagsasabi na ito po ay nagsimula bago sa kamatayan ng Kristo or during His ministry. And after ay nagsasabi na after ng kanyang kamatayan, ito ba yung nagsasabi na before the New Testament or Old Testament pa lang may church na. So, kaya po ba nagsimula ang iglesia? Kasi before, natapin na namin ito, but ngayon ay medyo hindi pa ako 100% doon sa aking Yes, thank you, Deacon Paul. No? So, yan naman ay question na maraming mga mananampalataya ang nade-divide. So, hindi nade-divide, kundi may iba't iba silang pananaw pagdating dyan. So, totoo, may naniniwala, even in the Old Testament, the church already exists.
Pero ako, may persuaded is sa Pentecost. Anong panahon na nangaral si Pedro ng pangangaral ng Ebanghelyo, ay doon nagkaroon ng assembly or ng gathering ng mga mananampalataya ng Panginoon. Pero may naniniwala na even the 12 disciples or apostles of Christ is already the church. And si Christ yung kasama nila, si Christ yung pastor nila, si Christ yung shepherd nila. Well, hindi yun yung conviction ko kasi sinabi lang naman ni Christ doon, upon this rock I will build my church. So, universal naman yung tinutukoy niya doon, kaya nagkaroon ng tinatawag na local churches nung dumating yung pangangaral ng mga apostles sa New Testament sa Acts chapter 2. So, yun yung conviction ko na doon nagsimula yung pagpapalaganap ng iglesia. So, di ba, they gather together at doon ay pinagbebenta pa nga nila yung kanilang mga ari-arian para sa pangangailangan ng mga kapatid. But during Christ's ministry, ang tinutukoy niya na upon this rock I will build my church is the universal church. Yung local church ay nasa Acts chapter 2. I hope na nakatulong pa. Pero iba-iba pa rin naman yung tindig nila doon. But yun yung persuasion. Any question pa po sa ating pong napag-usapan? Question, clarification? Mga membro ng ating church? By the way, no, kung ikaw ay matagal nang attendee ng church, ito yung mga pag-aaral na dapat hindi mo ma-miss. Kung nag-a-attend ka at di ka pa miyembro, ito yung mga pag-aaral na hindi mo dapat ma-miss dahil dito natin pinag-aaralan yung prinsipyo, ano ba yung church, bakit ka magpapapasok sa isang iglesia, at ano yung mga dapat na gawin mo bilang miyembro ng isang iglesia. At ikaw, kung ikaw ay di pa nababaptize, bago ka mabaptize, I believe na ito yung mga kailangan mo matutunan para pagpasok mo sa iglesia, alam mo na hindi come and go ang pagiging miyembro ng isang iglesia. Ito kasi din yung ating iniingatan, no? Maraming mga tao ngayon pupunta dito, magpapamiyembro, pero ang thinking ng church membership ay pag di ko na gusto yung church, lilipat na lang ako. Well, hindi kasi ganoon ang scripture. Kailangan meron tayong malalim na pagkakaintindi ano yung iglesia at bakit mahalaga na dito pag pumasok ka, meron kang tinatawag na commitment o covenant membership. So yun naman yung iniingatan natin na hindi tayo mag-fall doon. Meron pa po ba? Any questions? Wala na? Sige, tingin po. May question. Yung copy po natin ng mga member. So, Pastor, hindi lang po ako ng mga, di ba yung mga scientists para sa isang mananampalataya sa pagpili ng criteria, pagpili ng tamang iglesia. At ano rin po yung criteria para sa isang mananampalataya sa pag-alis naman sa isang iglesia. Well, that's a very good question po, no? So, kung maalala ninyo, nag-aral tayo ng 9 marks of a healthy church. What is a healthy church? Ano ba ang isang iglesia? Marami namang church. Bakit dito mo gustong maging membro? Well, ang una na dapat mong tignan, meron bang itong tapat na pangangaral ng salita ng Diyos? So, wag kang a-attend sa isang church na hindi pinapangaral ng tama ang salita ng Panginoon. Kailangan tignan mo yung kanyang tinuturo ba ay Christ-centered, at hindi wina-water down yung gospel at hindi sinusugarcoat yung gospel kung hindi nandoon yung tapat na pangangaral ng salita ng Diyos. And then, the church ay una, biblical expository preaching at biblical understanding of membership, biblical understanding of evangelism, biblical understanding of ano ba yung nasa 9 marks na yun? Biblical understanding of church discipline and so on and so forth. Marami pa, pero for me, kung gusto mong umattend sa isang iglesia na gusto mong pamiyembro, at least meron silang tinatawag natin na expositional preaching, tapat na pangangaral, kasama doon is yung confessional ba sila, meron ba silang tinitindigan na pananampalataya. What I mean is, meron ba silang malinaw na statement of faith para at least hindi ka nangangapa kung ano yung pinaniniwalaan ng iglesyang ito. So, kailangan meron silang ganun. Kaya nga may tinatawag tayong statement of faith and
maybe pwede mong isama doon. Meron ba silang constitution and bylaws? Kumbaga makita mo yung church na yun na may order at hindi yung basta nagtitipon tayo, okay na yun. Hindi ganun. Now, ngayon, kung ikaw naman ay isang miyembro ng isang church or may inaatin ng isang church at yung church na yun ay ang pinapangaral lagi ng nagpipreach ay yung kanyang sarili, tawag nga natin dito dyan is psychology, puro yung sarili niya yung kanyang pinipreach, hindi niya pinapaliwanag ng maayos yung text at may mga nakikita ka na mga misbehavior or mga bagay na hindi tama pagdating sa kanilang pamumuhay. And that's one thing na pwede mong i-consider para ikaw ay umalis sa church na yan. Sabi nga ni Charles Spurgeon, huwag kang humanap ng iglesia na malapit sa bahay mo. Ang hanapin mong iglesia ay yung nangangaral ng tapat at may katotohanan ng ebanghelyo. So that's the church na dapat mong hanapin, may tapat na pangangaral ng salita ng Panginoon. So I hope yun yung mga ilang mga pwedeng i-consider kung ikaw ay magpapamiyembro at aalis ka doon sa church na yun. Meron pa po ba? Any question? Question, clarifications? Okay, sige, kung wala na po, tayo po'y magtapos sa panalangin. Let's pray. Dakilan namin Diyos, sama naming banal. We thank you po sa amin pong napag-aralan at nakita namin yung mga ilang katotohanan about sa usapin ng iglesia. We thank you, Lord, dahil pinapaintindi nyo sa amin kung gaano ka precious, gaano ka beauty ang church mo before you as your body. And nawa bilang mga parte nito, Panginoon, ay hindi kami mahulog sa mababaw na pagtingin pagdating sa church. Bigyan nyo kami ng puso at pag-iisip na magiging committed sa inyong iglesia at lalo tigit sa iyo bilang aming Panginoon. Nawa ang iglesyang ito ay masumpungan mo na lumalago at patuloy niyo pong pangunahan sa mga dapat pang gawin at prinsipyo na dapat namin matutunan mula po sa inyong mga salita. And Lord, alam namin na napakadami naming kahinaan, but we trust you, Lord, na siyang mag-fulfill at mag-overrule ng aming mga kahinaan namin para ma-fulfill yung iyong will sa aming pong buhay bilang isang church. And nawa, bilang isang iglesia ay tapat at nasusumpungan mo kami hanggang sa iyong muling pagbabalik na hinahangad na maging malusog at maging iglesia na kapakipakinabang sa inyong kaharian. Ikaw lamang po ang siyang maitaas, wala nang iba. In Jesus' name I pray. Amen.